tayo makisalo sa lamesa ng Diyos. Grasya niya'y handa na, magalak at magsaya. Ito na ang araw, gawa ng Panginoon. Mawit ng masaya, purihin ang Diyos. Magtipon tayo, makisalo sa lamesa ng Diyos. Grasya niya'y handa na, magalak at magsaya. Lamesa ng Diyos, magalak at masaya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ni San Isidro, ang patron o pintakasi ng mga magsasaka. Pinagdarasal po natin sa banal na misang ito ang lahat ng mga nagtatrabaho, lahat ng mga nagtatanim, lahat ng mga magsasaka at ganyan din ang mga mangingisda, mga taong nagpapawis, nagpapagod para tayo ay magkaroon ng pagkain araw-araw. Naway sila'y palakasin ng Diyos, pagpalain sa kanilang tapat na pagtatrabaho. Ganyan din, pagdasal natin, ang mga kapatid nating minsan nagsasawa, napapagod sa kanilang trabaho. Naway makakita sila ng malalim na kahulugan. Sila ay nagtatrabaho, hindi lang para kumita, kundi para din sa kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Naway pag tayo ay nagtatrabaho, makita natin na tayo ay nakikiisa din sa trabaho ng Diyos. Lingin natin ang panalangin ni San Isidro para sa anumang gawin natin, alay natin ito sa Diyos at maging daan ito ng pagpapala din ng ating buhay. Sa napakaraming beses na kung saan inuna pa nating magreklamo kesa sa magpatulong sa Diyos pag tayo ay nahihirapan sa anumang ating ginagawa. Hilingin natin muli ang kanyang awa at pagpapatawad para tayo ay makita kahit nakakaunti lang na maging karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Awaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may-ari sa tanang kinapal. At ikaw ang tumatawag sa aming paglilingkod para pangasiwaan ang tanang umiiral sa San Sinocob. Ang maasahang pagganap ni San Isidro sa kanyang pagsasaka ay amin nawang matularan sa lahat ng aming pagsisikap na magkaroon na makakain ang lahat sa masaganang hapag ng buhay at maglingkod sa kapakanan ng aming kapwa-tao. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa gawa ng mga apostol. Mula sa Paphos, si Pablo at ang kanyang mga kasama ay naglayag at dumating sa Perga ng Pamphylia.
Ngunit umiwalay sa kanila si Juan at nagbalik sa Jerusalem. Mula sa Perga, nagpatuloy sila at dumating sa Antioquia ng Pisidia. Nang araw ng pamamahinga, pumasok sila sa sinagoga at naupo. Matapos ang pagbasa sa ilang bahagi ng mga aklat ng kautusan at ng mga propeta, napasabi sa kanila ang mga tagapamahala ng sinagoga, "Mga kapatid, kung meron kayong iaaral sa mga tao, magsalita na kayo." Kaya't tumayo si Pablo at sinenyasan silang tumahimik. "Mga Israelita at mga taong may takot sa Diyos, makinig kayo. Ang Diyos ng ating bansang Israel ang humirang sa ating mga ninuno. Sila'y ginawa niyang isang malaking bansa, samantalang naninirahan sa lupain ng Ehipto. Inilabas doon sa pamamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan at ipinagtiisan sa ilang sa loob ng halos 40 taon. Pagkatapos niyang pinlipulin ang 7 bansa sa lupain ng Kanaan, ipinagkalob sa kanila ang lupain ng mga iyon sa loob ng halos 450 taon. Pagkatapos silang binigyan niya ng mga hukom hanggang kay Propeta Samuel. Nang humingi sila ng hari, ibinigay sa kanila ng Diyos ang isang lalaki mula sa lipi ni Benjamin, si Saulo na anak ni Cis. Naghari si Saulo sa loob ng 40 taon. At nang siya'y alisin ng Diyos, inihalili si David upang maghari sa kanila. At ganito ang patuto ng Diyos tungkol sa kanya. Natagpuan ko kay David, na anak ni Jesse, ang lalaking nakalulugod sa akin, isang lalaking handang tumupad sa lahat ng inuutos ko. Mula sa angkan ng lalaking ito, ipinagkaloob ko ng Diyos sa Israel si Jesus, ang kanyang ipinangakong tagapagligtas. Bago siya dumating, ipinangaral ni Juan sa buong Israel na dapat nilang pagsasihat talikdan ang kanilang mga kasalanan at pabinyag. Nang matapos na ni Juan ang kanyang gawain, sinabi niya sa mga tao, "Sino ba ako sa kaala ninyo? Hindi ako si Kristo. Ngunit siya'y darating na kasunod ko, at hindi ako karapat-dapat kahit taga-alis ng panyapak." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo, buon na di magmamaliw, ang sa tuwi-tuwin ay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yang pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang piniling lingkod na ito'y si David, aking pinairan ng banal na langis. Kaya't palagi ko siyang akbayan, at siya'y lalakas sa aking patnubay. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang pagtatapad ko't pag-ibig na wagas ay iukol ko't aking igagawad, at magtatagumpay siya oras-oras. Ako'y tatawaging Ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Si Hesukristo ay tapat, saksi at buhay ng lahat.
tayo kanyang iniligtas. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang mahugasan na ni Jesus ang mga paa ng kanyang mga alagad, sinabi niya sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa sa kanyang Panginoon, ni ang sugo kaysa sa nagsugo sa kanya. Kung nauunawaan ninyo ang mga bagay na ito at inyong gagawin, mapapalad kayo. Hindi para sa inyong lahat ang sinasabi ko. Nakikilala ko ang aking mga hinirang, ngunit dapat matupad ang nasasabi sa kasulatan. Ako'y pinagtataksila ng isang taong pinakakain ko. Sinasabi ko ito sa inyo bago pa mangyari upang kung ito'y mangyari na, ay manalig kayo na ako'y si ako nga. Tandaan ninyo, ang tumatanggap sa sinugo ko'y tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po, Father. Meron pong isang kwento tungkol sa isang panadero at magsasaka. Sa matagal pong panahon, itong dalawa ay nagpapalitan ng produkto. Ang magsasaka, magdadala po ng mantikilya or butter. Gawa po ito mula dun sa gatas ng mga alaga niyang kalabaw. At ipapalit po niya ito dun sa tinapay na niluto ng panadero. Matagal na po nilang ginagawa ito for many years. Ang kasunduan ng dalawa ay 1 kilong mantikilya kapalit ng 1 kilong tinapay. Pero, isang araw po, nagduda ito pong panadero. 1 kilo ba talaga ang mantikilyang tinatanggap niya mula sa magsasaka? Kaya, ang ginawa po nitong panadero, kinuha niya yung timbangan niya. Nilagay po yung butter. Tinimbang niya. At nabigla po ang panadero kasi kulang yung sukat. Hindi po 1 kilo yung mantikilya. Kaya sa galit ng panadero, dinimanda niya yung pong magsasaka. Nagkita sila sa husgado. Sabi po ng panadero, "Niloloko ako ng magsasakang yan. Isipin nyo, kulang yung binibigay niyang butter sa akin. Ang pinag-usapan namin, 1 kilong tinapay para sa 1 kilong mantikilya." Kaya naman po itong judge, tinanong niya itong magsasaka, "Talaga ba kulang yung binibigay mong butter o mantikilya dito sa panadero?" Sumagot naman po itong magsasaka. Sabi niya, "Mahirap lang po ako." Sabi nitong magsasaka, "Wala po akong mamahalin na timbangan. Ang meron lang po ako ay iskala or yung scale. Kaya ang ginagawa ko po, kapag binigyan ako ng tinapay nitong panadero, itatapat ko lang po doon sa bibigay kong mantikilya o butter sa kanya. Yun po yung pamamaraan ko, Your Honor." Sabi po ng magsasaka. Sa totoo lang po, hindi ko talaga alam kung saktong 1 kilo yung binibigay ko sa kanya. Kasi nagdidepende lang ako palagi dun sa ibibigay niyang tinapay sa akin. Nauunawaan na ng judge. Nabisto niya yung panadero. Siya pala ang manloloko. Kasi, anong ibig sabihin nito? Kung kulang yung binibigay na mantikilya nung magsasaka, ibig sabihin, kulang yung binibigay na tinapay nung panadero. Kaya bandang huli, lumitaw po kung sino talaga ang manloloko. Bandang huli, lumitaw din ang katotohanan. Umuwing napahiya ang panadero dahil napatunayan na tapat talaga ang magsasaka.
Alam po natin ang kasabihan, di po ba? Kung ano ang sinuksok, siyang mabubunot. Kapag may tinanim, may aanihin. Kaya kung magloloko ka sa trabaho mo, magkakaloko-loko din ang resulta nito. Mag-ingat po kayo mga kapatid ha, dahil lahat ng ating ginagawa ay may bunga. Lahat ng binibigay mo ay may kapalit. As the saying goes in English, what you give is what you will get. Kaya huwag mong pipilayin ang isang tao at pagkatapos sasabihan mo siya, lumakad ka. Huwag mong susuntokin ang isang tao at pagkatapos sasabihan mo siya, magpagaling ka. Nakakatawa lang po na ang dami sa atin sinasaktan natin ang puso ng iba. At pagkatapos sasabihan mo sila na dapat magmahal sila, na mahal mo sila. Huwag mong dudurugin ang espiritu ng isang tao, kapatid, at sasabihin mo, ngumiti siya. Huwag mong sisirain ang pangarap ng isang tao at pagkatapos sasabihan mo, kaya mo yan. Darating ang araw, aasenso ka. Mga kapatid, huwag mo din sisiraan ang pangalan ng isang tao at pagkatapos sasabihan mo na magpakabuti siya. Huwag mong huhusgahan ng isang tao at aasahan mo, nakakampihan ka niya, walang naglalaro ng apoy na hindi nasusunog. Kung magbabato ka din, asahan mo, baka tatamaan ka. At walang pinagpapala na nananatili sa kasalanan at hindi sumasamba sa Diyos. Life is all about giving and receiving. And in science, we have a principle and law called the cause and effect. There is an effect because it has been caused by something. Huwag kang aasa, makakatanggap ka ng mabuti kung sa umpisa pa lang, masama na ang ginagawa mo. Amen? You cannot expect to receive good things if you're living badly. You will also not receive spiritual blessings if you live only through material things. Hindi ka susuklian ng pagmamahal kung puro na lang sama at galit ang pinapakita mo. Kung gusto mo na makakita ng positibong pagbabago sa buhay mo, kailangan, kapatid, baguhin mo muna ang buhay mo. Amen? Nothing will change if you will not change. Kung nauunawaan po natin na napakalaki ng pagpapala at blessing ng pagbibigay, makikita mo, kapatid, uulan at babaha ng grasya sa buhay mo. Kaya nga, kung nalulungkot ka, kapatid, kung napapagod ka na at nagsasawa ka na sa iyong trabaho, tandaan mo ito. Ang buhay ay parang isang alingaw-ngaw. Life is an echo. You get what you give. Baka kaya nalulungkot ka at napapagod ka, kasi baka ginagawa mo ang lahat na nag-iisa. Nauunawaan po ni San Isidro, hindi naman niya kayang mag-isa yung trabaho. Ang hirap po kaya yung nagtatanim sa bukid. Ang hirap po kaya ng buhay ng isang magsasaka. Kaya nauunawaan ni San Isidro, kung ano man ang kanyang tinanim, ito ay tutubo ng marami dahil sa tulong ng Diyos. Yes, it is correct that what we give, we shall receive. But it is also correct, remember this, my dear friends, as Saint Isidro believed, what we get is from what we have offered to God. Remember that. What we get is what we have offered to God in the first place. God gives back to us what we have asked Him to bless. Bakit hindi ka blessed sa buhay mo? Kasi baka naman hindi ka nagpapabless sa Panginoon. Amen? Hindi po sapat na ibigay mo lahat na makakaya mo. Hindi naman po natin kayang maging 100% araw-araw. Dahil limitado tayo.
Dahil mahina tayo, marupok tayo, may hangganan tayo, nagkakamali tayo, makasalanan tayo. Gaano ka man kagaling, kasipag, o katyaga, tandaan mo, kapatid, kung hindi mo pinapabasbas ang iyong ginagawa, palaging may kulang sa buhay mo. Because remember, my dear friends, unless the Lord blesses the work of our hands, we will work in vain. Walang bunga ang kapaguran mo kung hindi yan pagpapalain ng Diyos. If you want the best, then do not only do your best, but allow your work, your labor to be blessed by God, because only God can give you the best. Nung pong buhay si San Isidro, nagtataka yung mga tao, yung mga ibang magsasaka na kasama niya. Bakit daw kahit nakakaunti yung panahon ng kanyang pagpapagod, pagtatrabaho sa bukid, ang dami-dami niyang nagagawa. Halos pagtatanghali na, pagdarating na si San Isidro do sa bukid. Kasi inuuna pa niya yung pagdarasal, yung pagsisimba sa loob ng simbahan. Yun po pala, kaya marami siyang nagagawa. Ito po ay dahil may anghel na tumutulong sa kanya. May katotohanan po, no? Yung turo ni Jesus. Jesus said to us, "Seek first the kingdom of God, and everything will be given to you besides." Sabi po nila, merong 4 na paraan para yumaman ka. The first one is, you can inherit it. Manahin mo ang kayamanan. The second is, win it. Ipanalo mo ang kayamanan. Third is, you work for it. Pagpaguran mo, yayaman ka. And the fourth is, you marry it. Maghanap ka ng mayaman. Pakikasalan mo, yayaman ka. But actually, my dear friends, we ignore the fifth way on how we can become wealthy. And what is the fifth way? That is God's way. It is to cooperate with God. In the book of Proverbs, it says, "The faithful shall abound with blessings." Ganda po, no? Hindi hahayaan ng Diyos na maghirap ang mga tapat sa Kanya. Ang kayamanan na binibigay ng mundo, konti lang yan. Kukulang na yan eh. Wala yan sa kalingkingan na ipagkakaloob ng Diyos sa iyo. Hindi man po mapera o maraming ari-arian si San Isidro, pero mayaman siya kasi palagi siyang nakikiisa sa Diyos. And remember, God is the greatest blessing in this life. Amen? Napakaganda po ng pamumuhay ni San Isidro dahil pinakita niya sa atin, anuman ang trabaho mo, kahit na mahirap ka, kahit na mababa ang iyong ginagawa, kapag inaalay mo yan sa Diyos, anuman ang ginagawa mo ay nagiging panalangin. Remember that, my dear friends. No matter how small and ordinary your work is, if you offer it to God, it becomes your prayer. Sabi pa nga po ni San Isidro, walang nasasayang sa taong nagdarasal dahil siya ay palaging nakikiisa sa Diyos. At pag ikaw ay palaging isa sa Diyos, nakikiugnay sa Panginoon, kapatid, dadagdagan ng may kapal yung kakaunti na nasa iyo. Dahil siya ang Diyos na nagbibigay, hindi ng kakaunti, kundi ng siksik, liglig, at umaapaw. Amen? May napakaganda pong kasabihan. It says, you make a living by what you get, but you make a life with what you give. Ganda po, no? I would repeat that. You make a living with what you get, but you make a life with what you give. It is good to ask, my dear friends, what are you working on? What are you doing? Are you only making a living? Or are you creating a life? Are you a taker? Or are you a giver? Hopefully, you make a life. And you do that by giving. It is better to give than to receive.
Why? Because givers eat better, givers sleep better, and givers are a lot more happier. Amen? Magdasal po tayo at magpatulong kay San Isidro, mga kapatid. Wag lang po sana tayo maghanap buhay. Gumawa din po tayo ng isang masayang buhay, isang payapang buhay, at isang pinagpalang buhay. Paano natin magagawa ito? Una, unahin mo palagi ang Diyos. Pangalawa, alay mo sa Diyos ang lahat. Pangatlo, palagi kang magbigay bago ka tumanggap. Amen. Habang nakatipon tayo ngayon bilang isang bayang nangangailangan, manalangin po tayo na may pusong mapagkumbaba sa Diyos Ama, taglay ang pagtitiwala sa kanyang dakilang paghabag. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga namumuno sa simbahan, naway panatilihing buhay ang kanilang pagtatalaga ng sarili sa pangangaral ng Hebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinagkatiwalaan ng pamumulot naway mag-akay at maging gabay ng mga tao sa diwa ng paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga tumalikod sa kanilang pananampalataya, naway mahihakay at pabalik sa pamilya ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming makapangyarihan, tinawag mo kami upang makasama mo, maging tapat nawa kami sa pagsunod ng iyong anak sa daan patungo ng iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan at sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng iyong banal. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may-ari sa tanang kinapal at ikaw ang tumatawag sa aming paglilingkod para pangasiwaan ang tanang umiiral sa San Sinukob. Ang maasahang pagganap ni San Isidro sa kanyang pagsasaka ay amin nawang matularan sa lahat ng aming pagsisikap na magkaroon na makakain ang lahat sa masaganang hapag ng buhay at maglingkod sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo
magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ay mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ikaw ang nagniningning sa piling ng mga banal na kinararangal mo sa kanilang kabutihan. Binibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamagitan ng anak mong si Jesucristo kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi ng pananalig sa iyo ay magaganap namin sa kararangal mo. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito. Sa ngalan ng Panginoon, Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat, tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa bundaigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leo, ang aming Santo Papa, Florentino, aming Arsobispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't panggitapating kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaisa na Mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ang kanyang maluwalhating kabiyak, kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, si San Isidro Labrador, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. Ipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen, Amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Pisuin niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesukristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak, and make the prayer of my heart always be. Make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Make me a servant, humble and weak. Lord, let me lift up those who are weak, and make the prayer of my heart always be. Make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, pagpalain mo ang mga alay na bunga ng pagtatanim at pag-aani ng mga magsasakang kagaya ni San Isidro. Ang pinagpaguran nila sa tag-ulan at tag-araw ay siya nawang maging pagkain at inumin sa amin, ay magbibigay buhay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. It is true that what we give, we get. Kung anong binigay mo, yan din ang matatanggap mo. Pero may katotohanan din na lahat ng ating tinatanggap ay dahil galing sa Diyos. Di po ba? Kaya nga, kilalanin natin na lahat ng ating natatamasa ngayon, hindi dahil pinagpaguran lang natin. Ito ay dahil sa pagmamahal, pag-ibig at awa ng Diyos. Yan ang dahilan. Bakit? Walang mintis araw-araw. Si San Isidro, una muna siyang papasok sa simbahan, magdarasal, magsisimba. Dahil alam niya, mabibigo siya kung hindi siya tutulungan ng Diyos. So my dear friends, if you want the best, first, seek God first. Offer whatever you're doing to God. Because when you offer the things that you are working on to God, you are also praying. At ang taong nagdarasal ay taong pinagpapala. Walang hindi pinagpapala na hindi nagdarasal. But third, as you receive from the Lord, give. Remember that we make a living when we get things. But we make a life when we give things. Hopefully, you would make a life. Dahil bandang huli, pag tayo po ay lilisan na dito sa mundo, we will look back. Babalik tanaw tayo. Ano bang buhay ang aking ginawa? Ano bang buhay ang aking binuhay? Ano bang buhay ang aking pinagdaanan? Di man itatanong na,
Gaano karami yung aking naipon na pera? Gaano karami yung aking ari-arian? Nasaan na yung mga titulo ng aking pinagpaguran, ng mga lupain? Di mo hanapin yun. You will look back at your life. And also people will remember you for the life that you have created. Not for the money that you have earned. Not for the position that you have reached. Not for the possessions that you have collected. Remember that. Ask yourself, as your assignment today, how is my life? Kumusta ng buhay ko? Pagmamalaki ko ba yan? Nakakahiya. Kapatid, habang may oras at panahon pa, please, create a life. Hindi tayo ginawa ng Diyos para lang magtrabaho, magpagod, para patayin mo sarili mo dyan sa ginagawa mo. Please, create a beautiful life. And the most beautiful life is the one that is full of love. How do you do that? Please, ask the Lord to be with you because God is love. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayo basbasan ng Diyos makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.